Masayang nagkakwentuhan ang magkaibigan na sina Ella at Cynthia habang nagkakape sa paborito nilang coffee shop malapit sa kanilang pinagtatrabahuhan. Si Ella ay isang manager sa malaking hotel sa kanilang lugar, samantalang si Cynthia bagong promote bilang supervisor sa parehong hotel. Baka iiyakan na naman sa lalaking yan na, siguraduhin mo lang. Natatawang biro ni Ella sa kaibigan. Ikinuwento kasi ni Cynthia ang tungkol sa manliligaw nito. Sure ako niya siya na talaga, bes. Sa susunod, ipapakilala ko sa iyo si Lawrence. Kinikilig na sambit pa ni Cynthia. Okay, hihintayin kong araw na yan. Nakangiting humigop ng kape si Ella at maya-may tumunog ang kanyang cellphone. Tiningnan niya yon at binasa ang text mula sa kanyang tiyahin na humihingi na naman ng pera para daw pambayad sa school year ng anak nito. Huhulaan ko yan. I'm sure humihingi na naman ng pera yung tiyahin mong abusada, sabi ni Cynthia sabay ikot ng mga mata. Tumango naman si Ella bilang tugon sa kanila pagmuli sa mesa ang cellphone. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. 2 linggo pa lang ang lumipas nung bigyan niyang tiyahin ng 10,000 at ngayon humihingi na naman ito. Hindi niya alam kung tama pa ba ito o kalabisan na. Alam mo, bes, may karapatan ka namang tumanggi paminsan-minsan. Huwag kang martira, no? Halata namang pinaperahan ka lang nila. Inaabuso nilang kabaitan mo. Sulsol ni Cynthia. Malaki ang utang na loob ko kay Tita Marife. Alam mo naman yun, bes. Kung hindi dahil sa mga tulong niya, hindi ako makakapagtapos sa high school noon. Siya rin ang tumulong sa iba kong gastusin nung college ako dahil natigil ako sa pag-working student. Pagpapaliwanag ni Ella sa kaibigan. Alam ko. Pero maraming taon ka na rin nilang pinakinabangan. Bawing-bawi ka na sa nagastos nila. Capital with triple interest na yon, sabi pa ni Cynthia. Hayaan mo na, may trabaho pa naman ako. Kikita pa ako ng maraming pera. Biro ni Ella, sabay nilagok ang natirang kape. Noong parehong maubos ang kanilang iniinom, tumayo silang dalawa at naglakad palabas ng coffee shop. Nang makalabas, nagtaka si Ella kung bakit huminto si Cynthia. Kaya tiningnan niya ang gawi kung saan nakatingin ang kaibigan. Natanaw niyang isang ginang na mahinang naglakad palapit sa kanila. Binalingan ni Ella si Cynthia at hindi maipinta ang mukha nito. Nakakunot ang noo at sobrang talim ng mga tingin sa ginang na papalapit sa kanila. Bes, okay ka lang? Tanong ni Ella. Ano na namang ginagawa ng babaeng yan dito? Galit na sabi ni Cynthia. Siya ba yung tinutukoy mong laging nanggugulo sa'yo? Tanong ulit ni Ella. Hindi na sumagot si Cynthia pagkat nakalapit na ang ginang sa kanilang kinatatayuan. Kumusta ka na, Cynthia? Pwede ba kitang makausap? Nag-aalang ang tanong ng ginang. Hindi, umalis ka na rito. Mariing tanggi ni Cynthia. Anak, huwag mo naman akong ipagtabuyan, no? Please, mag-usap lang tayo. Pagmamakaawa pa nito. Nanlaki ang mga mata ni Ella sa kanyang nalaman. Madalas ikinakwento sa kanya ni Cynthia ang tungkol sa babae na palaging nanggugulo rito. Ngunit hindi man lang nito sinabi sa kanya na sariling ina pala nito iyon. Hindi ka ba makaintindi? Ayaw kitang makausap at higit sa lahat ayaw kitang makita. Itinulak ni Cynthia ang ina at napasubsob ito sa sahig sabay umalis. Nagulat sa Ella sa ginawa ng kaibigan. Kaya agad niyang dinaluhan ng umiiyak na ginang upang akayin patayo. Pagpasensyahan mo na si Cynthia, tita, ha? Pinagpaga ni Ella ang paldan nito. Ako nga po pala si Ella, best friend ni Cynthia. Pagpapakilala niya rito. Kailan niya kaya ako mapapatawad? Siguro kapag wala na ako. Lumuluhang saad ng ginang habang nakatingin sa papalayong si Cynthia. Naaawa si Ella sa ginang sa kabahagyang ngumiti na bakas ang lungkot sa mga mata. Hindi niya akalain na ganito ang trato ni Cynthia sa sariling ina. Kakausapin ko muna siya, tita. Mag-ingat ho kayo. Nagmamadaling sumunod si Ella sa kaibigan na ngayon ay nasa bungad na ng hotel. Bes, hintayin mo ako! Tawag ni Ella. Naabutan niyang kaibigan na papasok na sa elevator ngunit hindi ito nagsasalita. Hinintay niya muna na makarating sila sa itaas. Bes, hindi mo man lang sinabi sa akin na nagkita na pala kayo ng mama mo. Panimula ni Ella. Bakit ko naman sasabihin, Bes? Alam mo naman na kinasusuklaman ko siya sa ginawa niyang pag-iiwan sa amin. Hindi niya deserve na kilalanin.
Tumaas ang boses ni Cynthia, kaya napalingon naman si Ella sa paligid. Pinagtitinginan sila ng ibang empleyado, kaya hinawakan niya ang braso ni Cynthia. Kumalma ka nga, baka sabihin nila nag-aaway tayo. Mahinang sabi ni Ella at marahang hinila si Cynthia papasok sa sariling opisina nito. Padabog na naupo sa sofa si Cynthia sabay ng halukip-kip. Nanatiling matalim ang mga tingin nito na kung saan na lang dumadako. Napaupo si Ella sa harap ni Cynthia at nanatiling nakatitig sa kaibigan. Bes, nanay mo pa rin siya. Baliktarin man ang mundo. So what kung nanay ko siya? Irresponsable siyang ina, walang kwenta. Galit ako sa kanya. Singhal ni Cynthia na nagpatigil kay Ella. Diba, sabi mo noon nagpapadala siya ng pera sa'yo. Ibig sabihin, bumabawi siya sa inyo at ngayong bumalik na siya. Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon? Pagpapaintindi ni Ella rito. Bes, iniwan ka rin ng nanay mo, diba? Akala ko ba naiintindihan mong nararamdaman ko? Naiinis na tanong ni Cynthia. Hindi agad nakasagot sa Ella. Oo, 3 taong gulang pa lamang siya noon nang iniwan siya ng kanyang ina sa kanyang lola. At hanggang ngayon, hindi niya alam kung buhay pa ba ito. Matagal nang hinahangad ni Ella na makita ang kanyang ina, bagay na kinakainggit niya kay Cynthia. Nasa harapan na nito ang ina, ngunit pinagtatabuyan naman. Kung sa kanya ito nangyari, siguradong siya ng pinakamasaya sa mundo. Magkaiba tayo ng prinsipyo, Cynthia. Maaaring magkapareho tayo ng karanasan pero hindi ibig sabihin na pareho din tayo ng saloobin. Sumeryoso ang mukha ni Ella nung sabihin iyon bago tumayo at naglakad papunta sa pinto. Huminto muna siya saglit at nilingon si Cynthia. Tandaan mo, lahat ng bagay pwedeng mapapalitan maliban sa nag-iisang ina. Kung darating ang araw na papipiliin ako sa'yo o kay mama, huwag mong asahan na ikaw ang pipiliin ko. Binuksan ni Ella ang pinto at tuluyang umalis. Siguro nga ay sarado ng isipan ng kaibigan para tumanggap ng payo. Naiwang tulala si Cynthia dahil sa mga sinabi ni Ella. Hindi niya inaasahan ang katagang binitiwan nito na parabang patalim na tumusok sa kanyang dibdib. Pagsapit ng hapon, dumiretso si Ella sa parking area kung nasaan nakaparada ang kanyang sasakyan. Hindi niya na hinintay pa si Cynthia pagkat alam niyang masama pa rin ang loob ng kaibigan dahil sa nangyari kaninang umaga. Magdidilim na nang makarating sa bahay si Ella. Pagkababa ng sasakyan, tiningnan niya ang kabuuan ng kanyang bahay. Hindi ito gaanong malaki at hindi rin maliit, ngunit masyado itong malaki para sa kanya na nag-iisa lang na nakatira doon. Pumasok si Ella sa bahay at binuksan ang ilaw. Mayroon sa loob niya na malungkot habang tinitingnan ang bawat sulok ng tahanang iyon. Napatanong siya sa sarili, para saan at kanino ang pagsusumikap niya sa araw-araw? Kung tutuusin ay marami na siyang naipon na pera at pwede nang hindi siya magtrabaho. Sa edad niyang 32, wala naman siyang balak na mag-asawa hanggat hindi niya nakikita ang ina. Ngunit tila malabo na yung mangyari. Kinabukasan, tanghali na nang nagising si Ella. Day off niya kaya pumunta siya sa syudad upang mamili ng mga kakailanganin sa bahay. Especially para sa alaga niyang parot. Halos kalahating oras ang biyahe bago makarating sa syudad. Pagkatawid ni Ella sa isang tulay, may nakita siyang babae na paliko sa isang lumang kubo sa gilid ng kalsada. Pambahay lamang ang suot nitong damit at nakatsinelas habang may bitbit itong basket. Naawa si Ella sa babae, kaya huminto siya at kinuha ang wallet bago bumaba. Balak niya itong bigyan ng kaunting tulong. Ale, hintay po! Tawag ni Ella sa babae. Huminto ang babae at lumingon sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Ella nang humarap ito sa kanya. Maraming taon man ang lumipas, nag-iba man ang kulay ng balat nito, ay namumukha niya pa rin ang babae. Ito ay walang iba, kundi ang nasa litrato na binigay ng kanyang lola noong nabubuhay pa ito. Yon ay walang iba, kundi ang kanyang mama Susan. Bakit iha? Tanong ni Susan. Dito ka po nakatira? May kasama ka ba? Tanong ni Ella. Hindi niya alam ang gagawin o sasabihin. Literal siyang nalito kung ano ang uunahin. Sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso na parabang kabayong naghahabulan. Ako lang mag-isa rito, iha. Nagpatuloy si Susan at binuksan ang kubo na gawa sa kawayan at pumasok.
Wala sa sariling sumunod si Ella at parang dinurog ang kanyang puso sa sitwasyon ng kanyang ina. Mababa lamang ang bubong na halos maabot lang ng kanyang kamay. Butas-butas pa ang kubo. May maliit na higaan sa gilid at may nakapatong na manipis na kumot. May 2 pinggan at isang baso naman sa maliit na mesa at halata ring malamig sa gabi. Wala ka po bang mga anak? Pigil ang luha na tanong ni Ella. Mayroon akong anak. Hinahanap ko nga siya araw-araw, kaso hindi ko siya makita. 2 taon na ako naglilibot dito sa syudad. Malungkot na sagot ni Susan. Nagsimulang magtubig ang mga mata ni Ella sa ikinuwento ng ina. Bakit dito mo siya hinahanap? Muling tanong ni Ella. Iyon ang sabi sa akin ni Marife. Matagal na raw naninirahan dito si Ella. Nagulat siya nang banggitin nito ang kanyang tiyahin. Nagkita kayo ni Tita Marife? Nagulat si Susan at tila nabuhayan ng pag-asa. Pamangkin ka ni Marife? Hindi na sumagot si Ella, bagkos ay niyakap niya ng mahigpit ang ina na matagal niya nang pinapangarap na makita. Mama, ako po si Ella. Umiiyak na pag-amin ng dalaga. Ikaw ang batang iniwan ko sa biyanan kong si Lourdes? Tango lamang ang isinagot ni Ella habang nananatiling nakayakap sa ina. Matagal bago nila binitiwan ang isa't isa. Nalaman ni Ella na dati pa palang nagpapadala ng pera ang kanyang ina kay Marife para sa kanya. At ang masaklap, kalahati lamang ang ibinibigay sa kanya. Ang perang binibigay nito noon galing mismo kay Susan. Ngunit wala man lang sinabi ang tiyahin tungkol doon. Nagmukhang masama sa isip ng kanyang mga kaanak ang imahe ng ina sa pag-akalang kinalimutan na siya nito. Ibinili ni Susan sa kanyang biyanan ang anak na si Ella para umuwi sa Mindanao upang alagaan ang nagkasakit na magulang. Ngunit nang pumanaw na ang mga ito, hindi na siya pinayagan ng mga kapatid na lalaki na bumalik sa poder ng dating asawa dahil nabalitaan ng mga ito ang pambubugbog umano sa kanya. Sa kawalan ng pera ay nagtrabaho si Susan kahit maliit ang sweldo. Maraming taon siyang nagtiis hanggang sa nakapag-asawa ulit siya. Nagkaroon siya ng anak, ngunit maaga itong binawi ng Diyos sa kanya at nakulong naman ang kinakasamang lalaki. Sabi ni Marife, galit na galit sa akin ang lolo, lola at mga tiyuhin mo at ayaw kanilang ibigay sa akin. Nangingibabaw sa akin ng takot kaya wala akong lakas na loob na bumalik para kunin ka. Umiiyak na kwento ni Susan. Naisipan ni Susan mag-abroad noon upang makapag-ipon ng pera at para mabawi niya ang anak. Tanging si Marife lang ang kontak niya at nangako siyang magpapadala ng pera para sa pag-aaral ni Ella. Ngunit sa kasamaang palad, nagkasakit siya at na-deport, hindi pa man nakakapagtapos ng kolehiyo sa Ella. Palaging humihingi ng pera si Marife at unti-unting naubos ang kanyang ipon, kabibili na rin ng gamot. Sana, mapatawad mo ako anak. Humahaguluhol na humihingi ng tawad na si Susan. Kalimutan mo na yun mama. Tara, sumama ka sa akin. Pinasakay ni Ella sa kotse ang kanyang ina at bumiyahe pabalik sa kanyang bahay upang doon na tumira kasama niya. Ngayon, alam na niya kung bakit patuloy siyang kumakayod sa araw-araw dahil nakalaan ang lahat para sa kanyang ina. Pinaliguan at binigyan niya ng maraming damit si Susan. Wala siyang ibang nararamdaman ngayon kundi sobrang saya. Nagpapasalamat siya at ibinigay ng Diyos ang matagal niya ng hinihiling. Nakatulog si Susan pagkatapos maligo. Himbing na himbing itong nakapatong sa malambot na kama. Napaluha si Ella habang pinagmamasdan ng ina. Malayong malayo ang postura nito kaysa sa mukhang nakita niya kanina. Pumayat ng husto si Susan. Halatang stress masyado sa mga pinagdaanan. Pumanhik si Ella sa kusina upang magluto. Gusto niya may makakain agad ang mama niya pagkagising nito. Hindi mawala sa kanyang mga labi ang ngiti habang nagluluto hanggang sa natapos ang 3 putahe. Biglang tumunog ang doorbell kaya pinuntahan niya at binuksan ang pinto. Bumungad ang mukha ng kanyang tiyahin na si Marife kasamang 2 anak nitong dalaga na sina Joanne at Jasmine. Walang pasintabi na pumasok si Marife kasunod ang 2 anak. Anong ginagawa niyo dito? Walang ganang tanong ni Ella. Hindi ka nag-reply sa text ko kahapon, kaya ako nang pumunta rito. Kampanteng sagot ni Marife. Ate, dito muna ako tatambay ha. Mainit kasi sa bahay eh.
Naglalambing na sabi ng panganay ni Marife na si Joanne at walang abisong nagtungo sa kwarto ni Ella. Hindi na ako magbibigay ng pera sa inyo. Makakaalis na kayo. Pagtaboy ni Ella sa mag-ina na ikinagulat ni Marife. Anong sinabi mo, Ella? Hoy! Baka nakakalimutan mo. Ako ang sumuporta sa pag-aaral mo. Dapat lang suportahan mo rin ang mga pinsan mo. Mataray na saan ni Marife at nakuha pa nitong umupo sa sofa. Hanggang ngayon ba, lolokohin mo pa rin ako, tita? Hanggang kailan? Wala ka ba talagang balak ipagtapat sa akin ng totoo? Nanghahamon na tanong ni Ella sa tiyahin. Aba, wala kang utang na loob ba? Kung alam ko lang sana na ganitong ugali mo. Tama na, tita. Wala akong utang sa inyo. Utang ko ang lahat kay mama at hindi sa'yo. Sigaw ni Ella. Hindi na niya hahayaang patuloy siyang lokohin ngayong alam niya ng totoo. Wala ka ba talagang konsensya, tita? Nagmamadaling lumabas sa kwarto ang anak ni Marife at lumapit sa kanila. Ate, sino yung babaeng nasa loob? Tanong ni Joanne. Hindi pa man nakasagot si Ella. Nakita nilang lumabas ng kwarto ang kanyang mama Susan na ipinanlaki naman ng mga mata ni Marife. Susan? Anong ginagawa mo rito? Bakit nandito ang babaeng yan? Tanong ni Marife. Nakalimutan mo na bang ginawa niyang pag-iwan sa'yo, Ella? Dagdag pa ng tiyahin. Pagak na tumawa si Ella sa inasta nito. Alam mo, tita, kaya kong palagpasin kung pera-pera lang ang pag-uusapan eh. Kaya kitang bigyan kahit pa sa panlulokong ginawa mo sa akin. Pero yung pinaasa mo si mama sa maling lugar para doon ako hanapin, hindi ko yun matatanggap. Napunta sa wala ang mga taon at buwan na yun. Alam mo ba kung gaano kasakit? Umiiyak na sumbat ni Ella kay Marife. Hindi ito nakasagot. Masama itong nakatingin kay Susan na animoy may malaking atraso sa kanya. Ginawa mo kong ATM para sa pamilya mo. Ngayon, paghirapan mo muna bago makuha ang gusto mo. Matuto kang magbanat ng buto. Dagdag ni Ella. Grabe ka naman, ate. Hindi natapos ni John ang naisabihin at nakatikim siya ng malutong na sampal mula kay Ella. Isa ka pa. Binigay ko na nga sa'yo lahat ng gusto mo. Nakuha mo pa akong nakawan. Ginagalang mo pa ba talaga ako bilang ate mo? Natahimik si Joanne at tumungo. Hindi lang isang beses, kundi maraming beses niyang ninakawan ng gamit si Ella. Relo, bag, pera, damit at sapatos. Ngunit hindi iyon sinumbat ni Ella sa kanya dahil ayaw niya ng gulo. Umalis si na Marife sa bahay ni Ella, baon ang pagkapahiya. Pinahid naman ni Ella ang mga luha saka lumapit kay Susan. Ma, alam kong gutom ka na. Tara sa kusina at may hinanda ako para sa'yo. Nakangiting sabi ni Ella. Pinagsilbihan niya si Susan sa pagkainan at sabay silang kumain hanggang sa nabusog. Masarap pala sa pakiramdam na kasamang kumain ang mahal sa buhay. Kinabukasan, masayang pumasok sa trabaho si Ella. Hindi niya inaasahan na makakasabay niya si Cynthia sa elevator. Good morning, Bess. Bati niya kay Cynthia. Morning. Ang ganda ng ngiti mo, Bess, ah. Anong meron? Nanalo ako sa loto. Libre kita kapag vacant ko. Pagbibiro ni Ella, sabay tumawa. Loka-loka ka talaga. Mahinang siniko ni Cynthia ang kaibigan. Bumukas ang elevator at sabay silang naglakad hanggang makarating sa tapat ng opisina ni Cynthia. Ang totoo, Bess, nagkita na kami ni Mama. Kasama ko na siya sa bahay ngayon. Pag-amin ni Ella. Natameme si Cynthia sa sinabi nito. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya para sa kaibigan o maiinis. Tinanggap mo siya agad ng gano'n na lang? Yes, you know naman, 'di ba? Time is gold. Kaya sulitin natin ang bawat oras na kasama sila. Tumatanda sila, Bes. At least, wala tayong pagsisisihan sa huli. Bumilib si Cynthia sa paninindigan ni Ella. Kung tutuusin, mas malala ang pagkukulang ng ina nito, ngunit hindi man lang nagawang kamuhian. Hindi katulad niya, sagad sa buto ang galit. Sana kayo rin ni tita magkaayos na. Dagdag ni Ella bago siya iniwan nito. Bumuntong hiningang pumasok si Cynthia sa kanyang opisina. Makalipas ang 2 linggo, nagulat na lamang si Ella nang madatna ng ina. Nakaupo sa sahig habang hawak nito ang dibdib. Kaagad niya itong dinala sa ospital at nalaman ang sitwasyon ng kalusugan nito.
Mayroon itong komplikasyon sa diabetes na nakaaapekto sa paningin, kidney, pamamanhid sa paa at ang nangyari kanina lang ay heart attack. Umiyak nang umiyak si Ella habang nakabantay sa natutulog na si Susan. Ngayon nga lang sila nagkita at nagkasama, nakisabay naman ang problema. Kung nagkita lang sana sila ng maaga ay posibleng naagapan ang pagpapagamot nito. 5 araw sila sa ospital bago pinayagang makalabas. Kumuha rin si Ella ng isang tao na makakatulong sa kanya para mabantayang mabuti si Susan, lalo na't work from home na lang muna siya. Kailangan, hindi papalya ang pagbibigay niya ng insulin para sa ina. Nagpunta sa opisina si Ella upang magpaalam sa boss upang humingi ng leave. Sobrang bait naman ito dahil binigyan siya ng 1 buwan na pahinga. Paglabas ni Ella, nakasalubong niya si Cynthia. "Bes, ready ka na ba para sa team building natin bukas?" Excited na tanong ni Cynthia. "Hindi ako sasama, Bes. Kayo na lang. Mas kailangan ako ni Mama." "May kinuha ka namang assistant, diba? Siya na muna magbantay sa mama mo." Umigting ang panga ni Ella sa kanyang narinig mula kay Cynthia. Hindi niya akalain na ganito katigas ang puso nito. "Bes, kung ikaw wala kang pakialam sa mama mo, pues ibahin mo ko. Mas mahalaga sa akin si Mama higit pa sa anumang bagay. Ayaw ko magsisi sa bandang huli. Dahil kahit anong pagsisisi ang gawin natin, hindi na maibabalik pa ang panahong lumipas na. Lagi kong ipapaalala sa'yo na nag-iisa lang ang nanay natin. Hindi ka makakahanap ng kapalit kahit libutin mo pa ang mundo." Iniwan ni Ella ang kaibigan na hindi nakaimik sa kanyang sinabi. Pinagdarasal niya na sana matauhan si Cynthia at tanggapin na ang sariling ina. Ipinasyal ni Ella ang kanyang mama Susan kahit saan at masaya silang magkasama. Isang gabi, nasa labas sila ng resort. Nakaupo sa buhangin si Susan na nakaharap sa dagat habang nakauna naman si Ella sa hita ng kanyang ina. Hinahaplos ni Susan ang buhok ni Ella at pumikit naman ito. "Anak, hindi ka ba nagalit sa akin?" tanong ni Susan. Nagalit po, pero dati pa yun, Ma. Matagal nang nawala ang galit sa puso ko. Simula nang nawala si Papa, doon ko napagtanto na mas mahalaga ang pagpapatawad kaysa habang buhay akong usigin ng konsensya. "Sobrang bait mo, anak. Patawarin mo ako kung hindi kita nasubaybayan sa iyong paglaki. Sobra akong nanghinayang sa mga taon na hindi kita nakapiling. Hindi man lang kita naalagaan. Marami akong pagkukulang sa'yo. Pero heto, ako ang inaalagaan mo." Bumangon si Ella at naupo sa tabi ng ina at isinandal ang ulo sa balikat nito. "Ma, wag mo na isipin yon. Wala tayong time machine para bumalik sa nakaraan." Biro niya pa. "Ang mahalaga, magkasama na tayo ngayon. Dapat ang isipin natin ngayon ay ang pagaling mo. Marami pa tayong pupuntahang lugar na magkasama." Nakangiting sambit ni Ella habang nakatingin sa mga bituin sa langit. "Isa ako sa maswerteng anak na isinilang dito sa mundo. Nagawa kong labanan ng kahirapan para maabot ang aking mga pangarap. At isa ka sa dahilan, Mama, kung bakit ako nagsusumikap. Kahit pa hindi tayo nagkita ngayon ay pahahalagahan ko pa rin ang buhay bilang pasasalamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, Mama, wala ako ngayon sa kinatatayuan ko." Dagdag pa ni Ella. Tumulo ang mga luha ni Susan sa kanyang narinig. Niyakap niya ito at hinagkan sa ulo. "Maraming salamat, anak." Pilit nang umiti si Susan. Alam niyang hindi na siya magtatagal sa mundo, ngunit ayaw niyang sirain ang masasayang araw nila ni Ella para lang sa drama niya. Importante ay nakahingi siya ng kapatawaran sa anak at mag-iiwan ng masasayang alaala rito. 5 araw ang lumipas ay nakatanggap ng tawag si Ella mula kay Cynthia. Pinapaalam nito na nasa ospital sila. Nagpaalam naman si Ella sa kanyang ina na saglit lang umalis para puntahan ang kaibigan. "Bes!" Palahaw ni Cynthia nang dumating si Ella at yumakap sa kaibigan. Nasa morgue sila kasamang 2 kapatid na lalaki. Namatay ang nanay ni Cynthia dahil nasagasaan ito saktong huling araw ng kanilang team building. "Sana pala nakinig ako sa'yo, Bes." Humahagulhol na saan ni Cynthia. Napagtanto nito na tamang kanyang kaibigan. Nasa huli nga ang pagsisisi. Namatay ang kanyang ina na hindi malang narinig ang kanyang pagpapatawad. Hindi niya na ipadama sa ina ang pag-aaruga ng isang anak. Hindi niya na ito makikita pa at hindi na siya makakahanap ng kapalit. Wala siyang ibang masisisi kundi ang kanyang sarili. Hindi nagsalita si Ella at nanatili lang na nakayakap kay Cynthia. Wala ring saysay kung sesermonan niya ito
dahil magdudulot lamang ng labis na pighati sa kaibigan. Ilang linggong nakalipas, biglang sinugod sa ospital si Susan dahil sa matinding lagnat. Doon lamang nagtapat si Susan na nakatapak siya ng thumbtacks at matagal bago yun natanggal dahil manhid na nga ang mga paa. Hindi na siya nag-abalang sabihin pa sa anak dahil ayaw niyang makadagdag sa iisipin nito, kaya lihim na lang hinugasan ng sabon at tubig ang sugat. Posible siyang matetano at lumala dahil sa diabetes. Hindi na kinaya ng injection ang kalagayan ni Susan at tuluyan ng binawian ng buhay. Walang humpay ang pag-iyak ni Ella hanggang sa nahimatay na siya. Hindi niya matanggap ang biglaang pangyayari. Sobrang saya pa nila noong pinagdiriwang ang kanyang kaarawan, ngunit bangungot naman ang kapalit. "Mama!" Hagulhol ni Ella nang sinimulan ng ibaba sa lupa ang kabaong ng kanyang mahal na ina. Nakangiting tumingala sa maulap na kalangitan si Ella habang hawak ang puti at malaking lobo. Nakatayo siya sa harap ng puntod ni Susan. Kahit sa maikling panahon lang silang nagkasama ay wala siyang pinagsisisihan dahil lahat ng pagmamahal at pag-aalaga ay binuhos niya para kay Susan. Maaga mang nawala sa piling niya ang mahal na ina, naniniwala siyang may rason ang bawat kaganapan sa buhay. Halos magkapareho sila ng sinapit ng kaibigang si Cynthia. Iniwan sa murang edad, binalikan at muling iniwan. Ngunit ang pinagkaiba, hindi pinahalagahan ni Cynthia ang mga panahon na buhay pa ang nanay nito. Kaya kailangan matutong magpatawad at magpakumbaba para siguradong walang pagsisisihan sa huli. Pinakamahalaga sa lahat, huwag questionin ng Diyos sa mga pangyayari dahil siya ang higit na may alam sa takbo ng buhay ng mga nilalang sa mundong ibabaw. Pinakawalan ni Ella ang hawak na lobo at pinanood itong lumipad sa langit bago tuluyang nilisan ang lugar na iyon. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.